pampapayat, pampaganda, pampalaki ng katawan, agarang lunas sa mga sakit tulad ng diabetes o cancer. Pero ang tanong, legit ba talaga? Ang peking health information ay may iba't ibang uri. Ang isa ay health misinformation. Ito ang pagpapalaganap ng mga impormasyong pangkalusugan na hindi sinasadyang mali o kulang. At ang isa pa ay health disinformation. Ito naman ang sadyang pagpapakalat ng maling impormasyon para manlinlang. Base sa datos ng PGH, marami na ring fraudulent pages sa Facebook na nakita nagpapanggap bilang Philippine General Hospital o PGH. Mayroon ding nakita mga peking posts sa Facebook at YouTube na may mga doktor kuno na nag-i-endorso ng mga produkto tulad ng nutraceuticals o food supplements. Ayon din sa datos, may iba't ibang uri ng mga kahina-hinalang produktong binebenta online. Walang duda na ang pinakamalaking platform kung saan lumalabas ang peking health information ay sa social media. Sumusunod dito ang print, na sinusundan naman ng radyo at telebisyon. Pero ayon naman kay Dr. Legaspi, walang tatalo ngayon sa lakas ng peking impormasyon sa social media. Ito ang bagong realidad na kailangan nilang harapin bilang mga doktor. After COVID, nagkaroon ng surge. No? Siguro nga dahil maraming communication na nangyari through social media, sinamantala to ng mga gustong mag-market ng kanilang mga produkto. No? Paano kumakalat ang peking health information? Una, ang paggamit ng peking Facebook page. Pangalawa, ang pagpapanggap bilang doktor o iba pang health professional. Pangatlo, deepfake. Ang deepfake ay isang litrato o video na ginawa gamit ang teknolohiyang tinatawag na generative AI. Gamit ang generative AI at mga datos sa internet, kaya ng pangkaraniwang tao na makalikha ng peking video, litrato, at boses ng isang personalidad na mukhang totoo. Kung ganon, paano nga ba malalaman kung ano ang fake sa hindi? Narito ang ilang hakbang. Una, suriin ang itsura ng mukha at katawan. Pangalawa, obserbahan ang galaw at tunog. Pangatlo, tingnan ang ilaw at anino. Pang-apat, pansinin ang paligid at background. Panglima, i-check kung saan galing ang video o larawan. Pang-anim, maging kritikal sa mga pahayag. Pagka kinlaim niya lahat, kaya niyang gamutin, imposible yan. It must be too good to be true. No? Ang tanong, sino-sino ba ang tinatarget ng mga gumagawa ng peking health information? Una rito ang may mga malubhang problema sa kalusugan o may kamag-anak na dumaranas ito. Dahil sa iniinda, mas nagiging sensitibo sila sa impormasyong may kinalaman sa kanilang kondisyon. Pagdating naman sa mga sopistikadong produkto ng AI, delikado rin ang mga walang karanasan dito, ang mga matatanda. Dahil hindi malalim ang pangunawa nila sa kapangyarihan ng AI at social media, mas nanganganib sila sa mga scam at maling impormasyon. Ang pagprotekta sa mga grupong ito ay isa sa pinakamalaking hamon para sa mga eksperto sa PGH at sa UP. Kaya bago bumili, sundin ang mga sumusunod na hakbang. Tingnan ng mabuti ang mga binebentang gamot online. Tandaan, ang PGH at iba pang institusyong pangkalusugan o sinumang doktor ay hindi nag-i-endorso ng anumang gamot o medical equipment. Suriin kung lehitimo ang pinagmulan ng gamot. Siguraduhin FDA-approved ang gamot na binibili. Mabuting bumili lamang sa mga lisensyadong butika para makasiguro. Huwag magpaloko sa mga peking claim at suriin kung may mga delikadong sangkap. Maiging magpakonsulta sa doktor. Kapag hindi nireseta, huwag agad maniwala. Laging kumonsulta muna sa doktor at medical professionals bago bumili ng mga panlunas. Ano ba ang problema sa paggamit ng mga produkto na ginamitan ng maling impormasyon? These people are capitalizing on the basic human need to just feel good and feel happy. Pinaka-common ay yung mga nutritionals for pain. Nawawala yung pain kasi ng kanilang tea or yung juice sa kanilang binibenta, may steroids palang kasama. Ang effect nun is water retention. So aside from that, chronic steroid intake can lead to susceptibility to infection. Pagka matagal na steroids ang naka-steroids ang isang pasyente, humihina rin ang immune system. Meron mga reports ang mga severe allergic reaction.
Kung grabe talaga, maaaring mauwi sa kamatayan kung tinatawag na magkaroon ng anaphylactic shock because of the severe allergy. Dagdag pa rito, nakumpirma ng mga eksperto sa PGH na ang kamakailang pagkalat ng maling health information ay mukhang organisado at may mga pagkakapare-pareho sa lengguwahe at estilo. Duda pa nila, dahil malakas ang kitaan, lalo pang dadami ang ganitong uri ng pekeng media at produkto. Ano ang pwede nating gawin para kalabanin ang lumalaganap na pekeng health information? Kapag may nakitang impormasyon o produktong kaduda-duda online, kumpirmahin muna ito bago bumili. Kung hindi matawagan o makontak ang naglabas ng impormasyon, maaaring tumawag at kumpirmahin sa trunk line ng PGH. So, kailangan mag-investigate tayo. Kung too good to be true, pagsuspetsyahan na natin na fake yan. Magtanong, mag-consult sa mga experts para malaman ang katotohanan. So, education talaga ang solusyon dyan. Informing the general public. Bukod sa mga espesyalista, may iba pa tayong pwedeng lapitan tungkol sa mga isyong pangkalusugan. Dapat siguraduhin ng gobyerno na may sapat na kapasidad ang ating mga local health workers upang turuan ang taumbayan na maging maingat at mapanuri sa binibiling gamot. Isa pang paraan upang kalabanin ang maling impormasyon ay ang pagpapalaganap ng impormasyong tama at nakabubuti. Sa ganitong paraan, magiging mas abot kamay ang tamang health information sa publiko at malalabanan ang peking information na talamak ngayon. Ay yung tinatawag na drown evil in the abundance of good. Bahain natin ng tama. Generate a lot of good content so that the malicious disinformation will be drowned by the good things. So I think the grassroots level will be the most effective. Maybe civil society can also participate in that. I think it should be everyone's responsibility. Na pag alam mo hindi naman totoo, gumawa ka na rin in your own little way, probably try to help out in correcting the misinformation.